So yan mga travelers, balik stock. Balik siya sa stock mga travelers kasi yung ating 250 nasira, hindi po naibalik ng tama. Nagka-diferensya yung ating connecting rod. Tago muna ulit natin siya. So yun mga ka-travelers, magandang araw sa inyong lahat. At ayan, syempre madami sa inyo nagtatanong, bakit nga ba naging back to stock si Rossi Chariot 175 natin na in-upgrade natin sa 250cc. So nagkaroon po tayo ng konting problema pagdating doon sa ating makina. Kasi pagkatapos na nagkaroon tayo ng aberya doon sa Maragusan, hindi na po naibalik ng ayos yung pagkakassemble ng makina pagkatapos na ma-overhaul po doon. Kaya nung tumakbo tayo mula Mati papuntang Bayugan, sa haba po ng travel ay nagkaroon po siya ng diferensya. Siguro dahilan nga sa hindi naiayos ng pagkasalpak ang makina. Mga ka-travelers, papakita ko po sa inyo kung ano yung nangyari po dito sa atin pong crankshaft. So yan, nagkaroon na po siya ng alog, ayan marinig niyo yan. Kapag kaginanon niyo yan, ayan tapos pagka tinuktok nyo siya, marinig nyo po talaga nagkaroon siya ng alog. Nung ikabit po to ni Joel Allen TV, goods na goods, walang problema, okay na okay. Nung tayo po ay nasiraan dun sa Maragusan, tapos pina-rescue natin sa ibang mekaniko, so hindi na po naibalik sa dati niyang pagkaka-assemble. Hindi maingay yung makina, hindi maganda yung setup. Pero siyempre, thank you pa rin kasi kung hindi dahil nandun sa mekaniko na yon, hindi po kami nakauwi ng Bayugan. Ganun lang talaga kasi kanya-kanyang talent lang yan. So ito, di ko alam kung pwede pa to, itong crankshaft na to, palitan lang siguro natin ng connecting rod, tapos linisan natin to para kinalawang na, baka hindi na to pwede. Kailangan malinisan. Nabasa kasi ito sa biyahe. Tapos ito po yung 250 natin na pala. Alam nyo ba na meron pa kami naging karanasan dito ni Joel Allen TV. Ayan, shout out sa'yo, bossing. So ito mga ka-travelers hindi ba't na yung first gear natin ng transmission yung nasira nung tayo ay papunta ng Mati. So pinalitan yon at nakauwi tayong Bayugan. Pagdating po ng Bayugan, nung buksan ito, na dahil mayroong problema po yung tresera, kasi may diferensya kasi luma na yung tresera na nilagay natin. So sa madaling salita, pinabuksan ko ulit kay Joel Allen TV para may condition nga siya. May problema. So binilhan po natin ng another set ng transmission. Sa madaling salita, nakadalawang transmission set po tayo nung nasa Mindanao tayo. Yung una, bumigay yung gear ng Primera. Ulitin ko po, wala po siyang kinalaman sa upgrade natin. Kasi noon pa man, nagkaroon na rin tayo ng problema sa transmission. At maraming stock na Rossi Chariot na ang kanya po mga gear ang nagiging problema at nagkakaroon ng pagkabungi sa transmission gear. Kaya wala po siyang connection doon sa pag-upgrade natin ng 250cc. Kaya nabungi yung gear natin. Sa mga hindi po kabisado yung Rossi Chariot, yung mekaniko mismo doon sa Mindanao, napakadami niyang pinakita sa akin na transmission gear ng Rossi na bungi-bungi dahilan po sa problema sa yung shift fork niya at kapag kinulang ng langis. Ayan. So nangyari, nung ma-assemble na po yung makina at maisalpak na kay Chariot, road test, nung in-road test ni Joel Allen TV, okay. Nung in-road test ko na, isang ikot ko lang po na gano'n. Pag ikot ko, nung palapit na sa shop, ay lumagutok na naman. Pak! At ang nagka-problema naman ay ang second gear. Bagong-bagong transmission po yun. So medyo nadismaya tayo doon kasi bagong-bago po yun. Binili natin, tapos sinalpak agad mismo nung kinabukasan lang mismo. Tapos, nung i-road test, ay nasira agad. So medyo nagkaroon ako ng phobia doon kasi nga sunod-sunod po yung pagkaka-damage, yung ating pinagdaan ng aberya, sunod-sunod. Medyo nagkaroon tayo ng konting trauma nung time na yon. So, nung bago tayo umuwi ng Luzon, talagang grabe ka ba natin?
nung i-assemble na uli yung makina, na grabing kaba natin kasi baka nga inisip natin kung saan tayo abutin, baka hindi tayo makarating ng Luzon at masiraan na naman tayo. Pero siyempre, salamat una-una sa Diyos kasi hindi na nagka-problema nung pauwi tayong Luzon. At siyempre, thank you talaga kay Joel Allen TV. Shoutout sa iyo, bossing, sa iyo, brother. So yan, kaya nakadami tayo ng transmission set dahilan sa sunod-sunod na pagkaberya ni Chariot nung nandun tayo sa Mindanao. So ngayon, inuwi natin itong mga to para magkaroon tayo ng remembrance. So mga travelers, papasilip ko po sa inyo yung nangyari doon sa ating makina. So, ito po yung stock natin, ano, yung ating 250 na block ay nandoon, dinala natin. Kasi yung ating connecting rod ay nagkaroon po ng problema. Nagka-diferensya, ano. So, ito po ngayon, mga ka-travelers, ay mas lumakas pa rin naman siya kaysa doon sa dati. Kung mapapansin natin dati, pag nagkaahon tayo, kahit naka-stock po tayo, ay nagkakaroon po siya ng knocking, ano po, lalo na pag umiinit. Kaya nagkaroon tayo ng problema sa mga pag-ahon. Pero ngayon, hindi na tayo nagkakaroon ng knocking kahit na mainit yung makina. At pangalawa pala mga ka-travelers, nagkaroon po ng problema yung paglalagay natin ng oil cooler. Hindi po match kapag kaganito na laging mabigat. No? Okay lang siya kung doon sa mga single. So tinanggal na po natin yung oil cooler natin ngayon. Tinanggal natin kasi nagkaroon tayo ng pag-overheat para sa kalaman ng marami. Bago pa po tayo mag-upgrade ay may problema na tayo na gusto i-solve dito po kay Chariot, lalo na yung overheat o yung pag-init, lalo na sa mga akyatin. Kaya naglagay tayo ng oil cooler. Ang problema, nung naglagay tayo ng oil cooler ay lalo po tayong nagkaroon ng problema, nag-overheat sa pa-akyatin. Kaya tinanggal na natin. Bakit nga ba nag-overheat kapag may oil cooler? Lalo na kapag dun sa drain plug nilagay. Kasi po, yung oil na sa halip na aakyat papunta dito, ang nangyayari po, umiikot muna dun sa kanyang oil cooler bago bumalik. So dapat, sa halip na umakyat yung langis dito, hindi na po siya dito umaakyat. No? At yan po ay naobserbahan ko, dahil kapag pinapandar natin, binubuksan natin dito, kung umaakyat yung langis, hindi po siya lumalabas. Pero nung tanggalin na po natin yung oil cooler natin, ayun, bumalik na siya sa normal, umakit na po ng ayos yung langis. Ayan. So, baka isipin nyo na may malaking problema dun sa pag-upgrade. Sa mahigit isang buwan ko na takbo mga ka-travelers, ang kulang na lang sana ay adjustment po ng karayom ng karburador. Yun na lang sana para ma-match doon sa kay 250. Nung ma-match ko po yung itong karburador, nung may adjust ko, ang naging problema naman, yun nga, nung nasira yung ating crankshaft. Kaya, ayun, tinanggal natin. Pero hindi pa rin po tayo titigil. Pag nabilhan po natin ng bagong connecting rod, yung ating crankshaft, at hanap tayo ng genuine, ay tutuloy po uli natin. Pero hindi natin alam kung kailan, pag nakabalik ulit tayo ng Mindanao. Kasi siyempre, gusto ko po si Joel Allen pa rin yung gagalaw nito. So ano nga ba ang maganda? So ano yung naging positive dito sa pag-upgrade natin ng 250cc? Marami pong positive na aking na-experience. Una, yung lakas niya. No, sa mga travel natin, relax yung makina niya. Hindi ko masyadong pinipiga kasi nga kaunting ganun mo lang, mabilis na. Sa pag-arangkada, hindi mo na kailangan masyadong ipitin ng clutch kasi kaunting bitaw mo lang ay aarangkada na. So naging problema lang natin nga nun yung pagnanaking. Na nabawasan na yon ang pagnanaking, kaya lang sayang kasi hindi natin na-try na tanggalin yung oil cooler nung 250cc pa. Kasi ang problema, nung buksan po natin, nung mabuksan, nung mekaniko, nakita niya yung ilalim ng piston ay nagbaga. Ibig sabihin, hindi nakakyat yung langis ng ayos. Kinulang siya ng supply ng langis. So ngayon, nandito na tayo sa Tayabas, Quezon, mula Mindanao, nakarating na ulit tayo. Stock engine pa rin po ang ating Chariot balik 175 po. Ayan. So goods na goods pa rin. Pangalawa pala, meron pa akong tips na bibigay po sa inyo sa mga naka-stock engine, no? Itong atin pong cylinder head ay meron na po tong bawas, no? Kasi nga nung nag 250cc tayo, binawasan po 'yan nung mekaniko para po yung compression, yung hangin hindi siya mabitin. Ang kagandahan po noon ang nangyari, nung ikabit natin ngayon si 175 na
na borkit natin, yung stock, ay mas naging malakas siya at hindi na po siya yung sabi nga ng mga Bisaya, nagkala ba. Hindi na siya nagkakaroon ng lagitik. At mapansin niyo yan sa mga video natin mula Mindanao hanggang Luzon, itong uwi natin ngayon, mapapansin niyo yan na hindi po lumalagitik yung ating makina at mas naging malakas siya sa lahat ng mga ahon. So thank you for watching. Kung bago ka pa lang dito sa atin pong YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-like ang notification at i-hit ang notification bell. So kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe at i-like ang ating po subscribe, like and share. Subscribe. Hit ano natin? Subscribe, like, at i-hit ang notification. So kung bago ka pala sa ating YouTube channel, huwag mo kakalimutan na mag-subscribe at i-like at i-hit ang notification bell para laging updated sa lahat po ng ating mga videos at mga paglalakbay at sa lahat ng mga activities natin kay Charot at sa iba pa nating mga ginagawa. At siyempre sa atin pong FB page, Pamilya Bihero Channel, pag napadaan po kayo, follow nyo lang po, like and share. Salamat! God bless!